Purihin po ang Diyos sa umagang ito at bumabati rin po ako ng magandang umaga sa ating pong lahat. Okay, tayo muna po ay saglit na manalangin bago tayo bulay ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo sa umagang ito at nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon, sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw, O Diyos, na kung saan ay patuloy naming nararanasan sa bawat umaga, sa bawat araw ng aming pong buhay. Kaya marapat na ikaw ay luwalhatiin, marapat na ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Sa umagang ito, we pray ang iyong patnubay, ang iyong gabay, Panginoon, maging sa amin pong pagbubulay ng iyong mga salita. Samahan mo po kami at turuan mo po kami at nahanda po kaming matuto para sa kaluwalhatian mo, para patuloy naming masunod ang iyong kalooban. Ang knowledge and wisdom, Panginoon, ay patuloy mo po kaming bahaginan upang lubos naming maunawaan ang mga salita mong buhay sa umagang ito. Salamat po, inaangkin namin na tunugon mo ang aming panalangin. To God be the glory, in Jesus' name. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos sa umagang ito at magbulay po tayo ng salita ng Panginoon. So, pag-usapan po natin sa umagang ito ang about diet. Okay? So, alam natin kapag naririnig natin yung salitang diet, parang style nito ay nagtitipid tayong kumain, natatakot tayong kumain ng malaki. No, pero ang diet, kapag ito po ay ating napag-aralan, ay yung pagkain ng tama, yung mga masusustansyang pagkain, di ba? Ang diet po ay tamang pagkain ng mga masusustansya katulad ng mga gulay, ng isda at iba pa, no? At araw-araw nag-exercise. So upang mapanatiling healthy ang ating pong physical na pangangatawan, mapanatiling malusog, no, yung katawan natin. Kaya pinapangalagaan natin yung ating diet. Okay? So ang pag-uusapan po natin ngayon pong umaga ay spiritual diet. So mahalaga po yung spiritual diet upang manatiling malusog yung ating spiritual na buhay, no? Kasi kapag hindi po tayo nagda-diet sa espiritu, so pwedeng maging unhealthy, okay? Pwedeng maging bansot, no? At masasakitin at pwede siyang ma-paralyze o malumpo yung ating spiritual na buhay. So, kaya mahalaga yung diet sa espiritu or spiritual diet. Okay? So, gusto ko mag-share sa inyo ng 4 na bagay. No, gusto ko itong matapos sa ngayon. Kaya pagtiyagaan po ninyo ang mensaheng ito. Mayroon po akong 4 na bagay na i-share sa ating lahat about diet, about spiritual diet, no? Ang tawag po dito ay for spiritual maintenance na dapat nagagawa ng isang Kristiyano. Number 1 is prayer. So, mahalaga po 'yon para manatili tayong malakas, manatili tayong masigla, manatili tayong masigasig sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagpapatuloy natin sa pananampalataya. Mahalaga po yung prayer. Okay? So, ang sabi nga po ng Bible sa aklat po ng unang Tesalonica 5 verse 17 ay manalangin kayong walang patid. Okay? So, pag sinabing walang patid, hindi pumapat lang, no? Hindi lumiligta, no? Parang physical diet, di ba? Dapat araw-araw ay nag-exercise ka, araw-araw ay kumakain ka ng mga masustansyang pagkain
para manatiling malusog yung iyong physical na pangangatawan. So sa spiritual, mahalaga po yung pananalangin, no? Na walang patid upang manatiling malusog yung ating pong pananampalataya, no? Wag din nating titingnan na ang prayer ay obligation, no? Kasi pwedeng mapagod ka, pwedeng magsawa ka, no, sa iyong pananalangin kapag tinignan po natin itong is obligation, no? Ang prayer dapat sa ating mga mananampalataya, ito po ay commitment and relationship with God, no? Kapag ito ay commitment, committed ka sa bagay na ito at ito ay ginagawa mo dahil mahal mo si Lord, dahil karelasyon mo si Lord, hindi ka mapapagod na manalangin. Hindi ka magsasawa na manalangin. Sabi nga po ng Bible, Luke 18 verse 1, sinabi niya doon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila at sabihin sa kanila na manalangin silang walang patid upang hindi sila manganlupaypay. So, ibig sabihin, kapag hindi na tayo magpipray, manglulupaypay tayo, papasok ang panlulupaypay, papasok ang panghihina, papasok ang panghihinawa, na kung saan doon na tayo tatamaring magpatuloy sa pananampalataya. So, mahalaga yung prayer bilang isang maintenance ng ating spiritual na buhay upang manatiling malusog at matatag ang ating pong pananampalataya. Kaya mga kapatid, yung ating prayer, pag sinabing manalangin walang patid, so hindi ka nagsasawang lumapit sa Panginoon kahit anumang sitwasyon ng iyong kalagayan, no? Araw-araw, bawat umaga ng buhay mo, bawat tanghali ng buhay mo, bawat gabi ng buhay mo, na handa mong tawagan ang Panginoon, na handa mong lapitan ang Panginoon, no? Yun po yung pananalangin walang patid. Hindi ka nagsasawa, mini-maintain mo ito kasi mahal mo si Lord, no? At kapag ginagawa natin yon, lumulusog yung ating spiritual na buhay. So, mahalaga po yun mga kapatid. Kaya number 1 na yon, pakatandaan po natin, lagi tayong manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Okay, so pangalawa sa spiritual diet is Word of God, no? O sa madaling salita ay devotional. So mahalaga po 'yan bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, yung Word of God. No, partner po 'yan eh. Hindi po pwedeng paghiwalayin yung prayer and Word of God, prayer and devotion. Parang ano 'yan eh, inhale at exhale, no? Parang paghinga at pagbalik, di ba? So, parang yung ano yan, yung prayer ay ano mo sa Panginoon yan eh, pagsasabi mo, no? So, yung devotion, ikaw naman yung tumatanggap, ikaw yung kumakain. Mahalaga sa isang individual na Kristiyano ang Word of God upang manatiling malusog, upang manatiling healthy, no, yung ating spiritual na buhay. Ang sabi po ng Bible sa awit 119 verse 105, no, ang salita mo ay tanglaw, no, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan, no. Magiging madilim ang buhay natin, magiging parang walang direksyon ang ating pananampalataya kung walang Word of God, no. Mangangangayat tayo, manghihina rin tayo, mawawalan lakas ang tuhod natin kapag wala ang Word of God, sapagkat ang Word of God ay pagkain ng ating spiritual na buhay. Sabi po ng Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So,
Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, yan ay pagkain ng ating spiritual na buhay, na kapag hindi natin to na-maintain, kapag hindi natin to nagawa at hindi natin to nasunod, pwedeng mabansot, pwedeng maging unhealthy ang ating spiritual na buhay, at yun po ang magiging dahilan kaya babagal tayong lumakad sa pananampalataya at magiging dahilan ng pagka-paralyze natin sa pananampalataya, na kung saan hindi na tayo makagagalaw at makagagawa doon sa kalooban ng Panginoon. So kaya mahalaga ang Word of God. Ang salita ng Diyos, yan po ay pagkain, no, ng ating spiritual na buhay. Inuulit-ulit ko po yan. So mahalaga po yan bilang isang mananampalataya na ating pong nagagawa. Amen po ba? So purihin ang Panginoon. Pangatlong bagay sa spiritual diet na ma-maintain po natin ay yung salitang giving. So mahalaga po yan sa isang Kristiyano. Kapag siya ay wala na ang giving, pwedeng wala na siyang joy, no? Wala na siyang galak sa paglilingkod sa Panginoon. Siyempre, una natin binibigay, alam naman natin ang buhay natin. Sabi ng Roma 12 verse 2, no? Ialay natin ang ating mga sarili sa Diyos bilang handog na buhay. Ito'y kaaya-aya at nakalulugod sa Panginoon at buhay na pagsamba sa Diyos. So, isang buhay na pagsamba sa Diyos ang ibigay mo sa Panginoon ang buhay mo. At naniniwala ako, kapag nakabigay o nakaalay sa Diyos yung ating buhay, walang bagay na hindi mo kayang gawin sa Panginoon. No? Walang bagay na hindi mo kayang ibigay sa Diyos. Kasi hindi natin masasabing nakaalay sa Diyos ang buhay natin kung yung mga bagay na kalooban ng Diyos ay hindi natin kayang gawin at hindi natin kayang ibigay sa Panginoon. No? Kagaya ng ating mga giving, no, sa mga Kristiyanong usapan, so kagaya ng ating mga tithes and offering, so hindi na po yan malaking usapin sa atin. Kapag nakaalay sa Diyos yung buhay natin, nahanda natin itong ibigay sa Panginoon. Kasi ito'y worship, ito'y pagsamba natin sa Panginoon. Di ba? Ang motivation pagdating sa giving, mga kapatid, ay hindi kung ano yung makukuha mo. No? Na kapag binigay ko ito, ay alam kong pagpapalain ako ng Diyos. Kapag ibinigay ko ito, alam kong ito'y ibabalik ng Diyos sa akin. So, is a wrong motivation bilang isang mananampalataya. Mahalaga sa ating mga Kristiyano kapag po tayo ay mag-give, no, mag-giving sa Panginoon, ay ang motivation natin, itong pagbibigay na ito ay kasi binibigyan ko ng kaluwalhatian ang Diyos. Binibigyan ko ng karangalan ang Diyos. So, di ba? Hindi po mauubos ang joy mo noon. Hindi mauubos yung galak mo noon. At ibig sabihin, healthy yung spiritual na buhay mo. Healthy yung iyong pananampalataya. Kasi ang motivation mo, ginagawa mo ito, binibigay mo ito, mag-i-ebb ng iyong life, ng iyong kayamanan, ay para luwalhatiin ng Diyos, para bigyan ng karangalan ng Panginoon, no? Ang Diyos hindi naman natin kailangan turuan. Ang Diyos hindi natin kailangang i-guide ng kanyang mga gagawin. Alam po ng Panginoon ang kanyang gagawin, no? Hindi siya sinungaling at hindi siya mandaraya. Alam ng Diyos ang gagawin niya kahit hindi natin utusan na sabihin natin, Lord, nagbigay ko sa iyo, pagpalain mo naman ako. Kahit hindi natin utusan ng Panginoon, alam niya ang kanyang gagawin ayon doon sa kanyang sinalita sapagkat tapat siya sa kanyang mga pangako. No? Buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi nauubos tayo pagpapalain ng Panginoon. Higit pa sa ating pong pangangailangan. Okay? Idaragdag lamang nga yan, sabi ng Panginoon. Matthew 6:33. No? Kapag inuna natin ang kanyang kaharian at namuhay tayo ayon sa kanyang kalooban, lahat ng bagay na kailangan natin ay pawang idaragdag lamang ng Panginoon. So, kaya mahalaga mga kapatid yung giving. Giving ng ating buhay, giving maging ng ating mga tinatangkilik para ibigay sa Diyos ang karangalan, no?
Ibig sabihin niya, nananatiling healthy yung iyong spiritual na buhay, nananatiling malusog ang iyong pananampalataya. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. And pang-apat na bagay, mga kapatid, ay doon sa ating spiritual diet ay worship, no? Pagsamba. So alam naman natin yung bagay na yan, pag-usapang worship, no? So para ma-maintain at manatiling malusog yung ating spiritual na buhay, mahalaga yung pagsamba, no? Ang pagsamba po sa Panginoon ay hindi lamang yung umaattend tayo sa pangmaramihang worship, tumataas tayo ng kamay, lumuluhod tayo, nagsasabi tayo ng praise the Lord, hallelujah. No, hindi, worship din po ang tawag doon, pero hindi lamang yun ang worship. Alam niyo po ba, ang worship ay everyday ng buhay mo. No, bawat araw ng buhay mo, o kaya ang lahat ng bagay sa buhay mo is worship, no? Pagsamba, no? Sabi nga po ng salita ng Panginoon sa aklat ng Korinto, kung kaya't kayo kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, ay gawin ninyo ito sa ikaluluwalhati o sa karangalan ng Panginoon. So, ibig sabihin, anuman ang ginagawa natin is worship, no? Humahayo ka, no? Nagsishare ka, kumakain ka, may ginagawa ka, no? Nagtatrabaho ka. So, it's worship. Yeah. Ginagawa natin yon to glorify God, para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kasi hindi po dapat nahadlangan ng ano pa mang bagay ang pagsamba natin sa Diyos. Kagaya po ng sinasabi sa aklat po ng John 4 verse 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya't dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. So ang pagsamba po sa Diyos ay Spirit and Truth, no? Ano ba ang ibig sabihin ng Spirit? Ng Espiritu. So ang Espiritu, hindi natin siya pwedeng ikulong, no? Hindi natin siya pwedeng ikulong sa sagradong bagay, hindi natin siya pwedeng ikulong sa bote. Hindi rin natin siya pwedeng lunurin at lubog sa tubig. Siya'y lumulusot sa pader, siya'y hindi nakokontrol, siya'y hindi nahadlangan. So yan yung Spirit. Yun ang gusto ng Diyos na worship. Yung worship na hindi na ikukulong, no? Hindi nahadlangan, hindi nakokontrol. So yun yung gusto ng Panginoon na pagsamba. Hindi ka na ikukulong doon sa sitwasyon mo. Although busy ako, although marami akong ginagawa, hindi ka pwedeng ikulong doon sa sitwasyon mong yon kapag worship ang pinag-uusapan. Sapagkat ang pagsamba sa Diyos ay sa Espiritu at sa katotohanan. Ibig sabihin, anumang sitwasyon ng buhay mo ay pwede mong sambahin ang Panginoon. Although busy ka, no? Marami kang ginagawa, pwede mong sambahin ang Diyos. O may problema ka, mayroon kang sakit, hindi ka may kukulong ng sitwasyon na yan. Hindi ka may kukulong ng problema mo, hindi ka may kukulong ng mga pagsubok na dinadanas mo, hindi ka may kukulong ng mga sakit at karamdaman, hindi ka may kukulong ng tinatawag na mga kabisihan at kaabalahan sa mundong ito. Sapagkat ang pagsamba sa Diyos ay sa Espiritu. Ibig sabihin, hindi ka may kukulong sa kalagayang yan. Hindi ka mahadlangan sa kalagayang yan. Kapag okay yung tatlong bagay na nagagawa mo, yung prayer, yung devotion, yung giving, yung worship, di ba? Ay magagawa mo sa biyaya ng Panginoon. Kapag alam mo na ang worship ay sa Espiritu, hindi ka maikukulong ng anumang panahon, ng anumang kalagayan, ng anumang sitwasyon ng buhay mo. Sasambahin mo ang Panginoon. Katotohanan. Alam naman natin si Jesus ang katotohanan.
Sinabi ng Bible yan. John 14:6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay hindi makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. But anyway, so yung katotohanan na gusto kong i-share sa inyo na pagsamba sa Diyos, Spirit and Truth, is yung totoong sitwasyon mo na malungkot ka ba. Sambahin mo ang Panginoon. Yung katotohanan ng sitwasyon mo na masaya ka, tagumpay ka, sambahin mo ang Panginoon. Yung katotohanan ng may sakit ka, busy ka, mga iba't ibang klaseng conflict ng iyong buhay. So yan yung katotohanan eh. Sa sitwasyon na yan, sambahin natin ang Panginoon. Sa ibabaw ng katotohanan ng sitwasyon ng buhay mo, sambahin mo ang Panginoon. Sapagkat sinabi po ng salita ng Diyos, ang Diyos ay mabuti. Walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Kaya mahalaga na sinasamba natin ang Panginoon. Mas malaki yung Diyos na pinaglilingkuran natin kaysa doon sa mga sitwasyon, kaysa doon sa mga kalagayan ng ating buhay. Mas malaki yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Gaalikabok lamang yung mga sitwasyon natin, mga kalagayan natin. Kaya mahalaga na sinasamba ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. God bless po, pagpalain po tayo ng Panginoon. Saglit po tayo manalangin sa umagang ito. Ama naming Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat sa lakas at buhay. Salamat sa iyong mga salita na nagbigay hamon, nagbigay sa amin ng encouragement para manatiling healthy ang aming pong spiritual na buhay. Tulungan mo kami sa bagay na ito, Panginoon, upang magawa namin ang iyong kalooban. Tulungan mo kami sa bagay na ito, Panginoon, upang patuloy ka naming mabigyan ng karangalan at kaluwalhatian. Pagpalain mo po sa umagang ito ang lahat ng mga nanunood, Panginoon, sa programang ito. Anumang sitwasyon o kalagayan nila, in the name of Jesus Christ, idinideklara ko ang pagpapala ng Panginoon. Kung may mga sakit at karamdaman, in the name of Jesus Christ, I declare healing right now in Jesus' mighty name. Mula ulo hanggang paa, idinideklara ko ang kagalingan, ang kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sa mga may problema, sa may mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay, in the name of Jesus Christ, we declare 100% victory in Jesus' mighty name. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. At ang joy, ang kagalakan ay manatili sa aming buhay upang patuloy na kami makapaglingkod ng masigla, ng puno ng alab, puno ng passion. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ingatan mo po kami sa buong maghapong ito, bigyan ng kalakasan na nagmumula sa iyo. Ang lahat ng papuri, kaluwalhatian ay iniaalay namin sa iyo. Ito po ang aming panalangin na may pagkakaisa sa matamis sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. God bless po. Pagpalain po tayo ng Panginoon.